Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Ramil. Kaninang 2 a.m. ay nag-intensify na into a tropical storm si Bagyong Ramil. Huling namataan yung sentro nito sa layong 305 kilometers silangan ng Huban, Sorsogon. Taglay nito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour and ngayong araw nga po ay mas mararamdaman na natin yung direct effect nito ni Bagyong Ramil sa malaking bahagi po ng Luzon, kung saan ngayong araw masungit na panahon na po yung mararanasan natin dito sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur at sa area din po ng Catanduanes. Samantala may mga pag-ulan na din at bugso ng mga malalakas na hangin na mararanasan dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, partikular na po yan sa Samar provinces, maging sa nalalabing bahagi pa ng Bicol region, dito din sa area ng Quezon, Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, maging dito din po sa bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela at sa area din po ng Isabela. Samantala dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng Luzon, maging dito din sa ilang areas pa ng Visayas, ngayong araw ay makakaranas din po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot naman po ng trough or extension ni Bagyong Ramil. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis, generally west-northwestward na po yung magiging pagkilos ni Bagyong Ramil at in-expect po natin mamayang hapon or gabi ay posible po itong lumapit or maglandfall dito sa area ng Catanduanes. And then patuloy po itong kikilos patungo pa rin dito sa may central southern Luzon area kung saan mamaya po or bukas po ng early morning ay posible naman itong lumapit dito sa may area ng Camarines Norte, and then posible po yung another landfall natin over the area of Aurora or Quezon bukas po ng umaga or ng hapon. And nakita po natin after po ng pag-landfall niya dito either sa Aurora or Quezon area ay tatawirin naman po nito yung northern and central Luzon area. And during its passage, nakita po natin na ma-maintain niya yung intensity nito na tropical storm. And nakita nga po natin ngayon hanggang bukas po yung peak na mararamdaman natin yung direct effect nito ni Bagyong Ramil dito po sa malaking bahagi ng Luzon. So expect po natin paghahanda pa rin and doble ingat para sa ating mga kababayan dito sa area ng northern and central Luzon, maging dito sa Metro Manila, maging sa ilang bahagi pa po ng southern Luzon, lalong-lalo na dito sa area ng Bicol region at ilang area pa po ng Samar provinces. Sa kasalukuyan po, meron tayong nakataas na wind signal number 2 dito sa Camarines Norte, Catanduanes at sa northern portion ng Camarines Sur. Samantala, wind signal number 1 naman sa Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, maging sa Aurora, Nueva Ecija, eastern portions ng Bulacan, Tarlac at Pampanga, maging sa northern and eastern portions ng Quezon kasama ng Polillo Islands, sa Camarines Norte, rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias and Ticao Islands, northern Samar sa northern portion ng eastern Samar, maging sa northern portion ng Samar. Kung saan dito po sa mga areas na nabanggit natin, makakaranas po sila ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Ramil. Sa mga susunod po na issuance natin, posible pong magtaas po tayo or magdagdag pa po tayo ng areas under wind signals hindi rin po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na issuance ay magkakaroon din po ng wind signals itong ilang areas pa ng Central Luzon maging dito din po sa Metro Manila. Kaya continuous monitoring pa rin po tayo and also nakita din po natin na itong highest possible wind signal natin is wind signal number 2 pero hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad na kapag nag-intensify pa itong si Bagyong Ramil into a severe tropical storm, ang highest possible po natin noon ay wind signal number 3. So, pero ito pong wind signal number 2 na highest natin or yung generally yung dalang hangin ni Bagyong Ramil ay may kalakasan na din po and posible na po itong magdulot ng damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. Kaya naman po muli